Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, it's Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin mga babayan dahil ito pong si Mayor Vico Soto mayroon pong matinding banat dito po sa mga Diskaya. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video mga babayan. Alright, at eto na nga mga babayan, no? Grabe, eto pong si Mayor Vico Soto ay mayroon pong matinding banat dito po sa mag-asawang Diskaya mga babayan. Grabe, no? Alam mo, talagang galit na galit etong si Mayor Vico Soto dito sa mga Diskaya mga babayan. Kaya gano'n na lang, no? Yung kanya mga matitinding banat dito sa mag-asawang Diskaya. Ito nga sabi nga niya dito mga babayan, no? My thoughts on Sara Diskaya's arrest. Ito daw yung kanyang baga iniisip at kanyang opinion, no? Dito po sa mag-asawang Diskaya sa pagkaka-aresto po mga babayan, lalo na dito kay Sara Diskaya mga babayan. Okay, so panoorin muna natin yung video niya tapos basahin natin, no? Ito po parang meron siya dito nga parang buod mga babayan. No, meron dito nga we need more of them to be held accountable, but this is still a good start. Don't fall for their propaganda that the Diskayas are small fish. Hindi raw maliit na isda itong mga Diskaya mga babayan, which is matagal ko na pong sinasabi, no? Hindi po maliit na isda itong mga Diskaya kagaya ng pinapalabas ng mga DDS. Kasi ang gusto ng mga DDS yung mga politician diba? Na makulong. Hindi naman po maliit na isda rin itong mga Diskaya dahil malaking pera din talaga. No, yung pumasok po sa kanila. At pangatlo niya ritong punto, paano yung mga anak ko? Sana naisip nyo yan bago nyo sila dinamay sa mga kalokohan nyo. Well, madadamay talaga. Diba? Kung may mangyari sa kanila, yung mga anak talaga nila ay maiiwan. No? Especially mag-asawa po sila. No, na makukulong. Oh, number 4, the best thing they can do now is to grow a conscience and show remorse. However, it doesn't look like they're sorry at all. Ang usapan po kasi noong nakaraan mga babayan ay ilalagay sila sa witness protection, mga ganon mga babayan. No, pero ayaw nga. No, ayaw po nilang magsauli ng pera mga babayan. At isa po yan sa mahigpit na tinututulan. No, neto po nga si Marcoleta, which is nakakapagtaka kung bakit ayaw po ni Marcoleta na magsauli ng pera itong mga Diskaya para maipasok po sa programa ng ating gobyerno. It's either maging state witness, mga babayan, or maipasok po sila sa witness protection program. No, ayaw po ni ni Marcoleta. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. No? O ito, panoorin natin tong video na to mga babayan, no, ni Mayor Vico Soto. Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot, pero isipin na lang din natin 6 months ago ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. 6 months ago, akala ng mga Diskaya at na marami pang iba na wala na makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit paano nasa tama ang momentum. Dalawa, huwag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Susuriin natin na mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapameeting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu.
Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property, ibang usapan pa yan. Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Sana magsisi sila at magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na ang nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part. Okay, so yan mga kababayan, yan yung naging mensahe na itong si Mayor Vico Soto. Medyo matindi, no, yung kanyang mga revelasyon dito, mga kababayan. Dahil yun nga, no, siniwalat niya na actually matagal na niya sinasabi, no, na ultimo yung mga pangalan ng anak nila, Diskaya, no, at yung mga anak nila, no, nadamay na talaga dito kasi ginamit din nila eh. 'Di ba? O sabi nga po niya dito mga kababayan, no, wag na tong o sige, sama na natin to mga kababayan. 'Di ba? Sabi dito, our slow justice system is frustrating, but let's also put it into perspective. Just 6 months ago, we didn't even know the scale of corruption in the DPWH. 6 months ago, the Diskayas, along with many others, thought that they would be untouchable forever. Momentum seems to be in the right direction now. Sinasabi niya dito mga babayan na nasa tamang direksyon na ngayon, no, yung ginagawang investigasyon ng ating gobyerno, ng ICI at iba't ibang ahensya. No, kasi nung una wala pa ang direksyon dahil nag-uumpisa pa lang eh. 'Di ba? So sa tingin ko dito napakalaking tulong din no nung ginawa po ng Senado na investigasyon po diyan. No, sa Blue Ribbon Committee, especially isa pa no yung mga naging revelasyon etong si Senator Ping Lacson. Isa 'yun mga babayan. No? Sa talaga ng mga gumulat sa atin, gumising sa katotohanan na merong ganito kalaking korupsyon pagdating po sa budget insertions no sa DPWH, sa mga ghost project na 'yan. 'Di ba? Nagulat tayo eh. Nagising tayo sa isang araw na putik, may ganun palang kalaking korupsyon. Hindi po milyon ang pinag-uusapan dito. Hindi po daang milyon ha. Billion po ang pinag-uusapan dito. Mga babayan. Oh, sabi ni Mayor Vico, don't fall for the propaganda that the Diskayas are small fish. Huwag daw tayong maniwala no, na malilit na isda lang ang mga Diskaya. Bakit daw? As AMLAC reported, bank accounts related to just 4 of their 9 companies had inflows of over 180 billion. There are other companies, dummies, and cash not yet included in this number. And if you look closely, they are not just contractors, but instigators. No? Sila mismo yung gumagalaw, kumikilos, mga babayan. They've been around for several administrations and Congress leadership. A number of people have told me that they always visit congressmen and even host meetings with their staff to present available DPWH funds. The mastermind
would always boast about how big they can give the congressmen in advances, percentage, and SOP. The Mr. Mind pala, mga babayan. Paano yung mga anak ko? Sabi ni Diskaya. Sana naisip nyo yan bago nyo sila dinamay sa mga kalokohan nyo. O eto raw yung kasi, mga babayan. Paano nadamay po sa kalokohan yung kanilang anak? Eto kasi yon. First, they named their companies after their children. St. Gerald, St. Timothy, St. Matthew, and YPR. Matthew Carl purchased St. Matthew Corporation at 18 years old in 2022 for 245 million pesos. Sana all may 245 million nung 18 years old. It has had at least 17 billion in DPWH contracts. No? 245 million, mga babayan, 18 years old. Baka ako meron lang yan 245 pesos, baka wala pa. Grabe, no? St. Gerald William Francisco at 18 years old, in 2021 registered a one-person corporation, Waymaker General Contractor with 50 million. Grabe puhunan to. Authorized capital stock and 12 million in paid-up capital. In 2023 alone, it had approximately 3 billion in infra projects. Alam nyo, mga babayan, no, kung walang kapit tong mga to at walang kakilala tong mga to at kung hindi po ito in-inside, no, hindi po makakakuha ng ganito kalalaking project to. No, 3 billion, mga babayan, infra projects. Even with some pieces of property, one land title even say 70 years old after the listed owner's name. Mr. Mind and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. No? Ginawa kasi nila yun, mga babayan, in the name of their son. No? Sa pangalan ng kanilang mga anak, ginawa nila yun. So kung yan po ay malalaman ng kanilang mga anak, nagka-idea sila, sabi nga natin, kung ano yung tinuro mo sa anak mo, gagayahin nila yan. Kung ano yung nakikita ng mga bata, gagayahin nila yan. Kung ano yung nakikita nila sa matatanda. Diba? So kung ito po ay nakita, nalaman, naintindihan ng kanilang mga anak, na ito po yung kanilang ginagawa, posibleng paglaki po nila, pagtanda nila, ay gayahin din nila to. Gawin din nila to. Diba? The best thing that they can do now is to grow a conscience and show remorse. However, it doesn't look like they're sorry at all. Makikita natin yung mga babayan doon sa hindi nila pagpapabalik ng kanilang pera o hindi pagbabalik ng pera sa gobyerno, mga babayan. Kasi kung talagang willing po sila na makipag-cooperate sa gobyerno, gagawin po nila yan na magsauli po ng pera. They continue to lie. Their stories keep changing. When everything was good, they said, we got rich with DPWH. Sila po nagsabi niya, no, sa interview. Diba? Kitang-kita yun. Pinangalandaan pa nila yung mga sasakyan nila na mga mamahalin, mga babayan. Alam nyo anong nangyari dito, no? Akala nila matutuwa yung mga tao sa kanila. From rags to riches. Sabi nga nila, kasi mahirap lang daw sila nun eh. Di ba? Mahirap lang hanggang biglang yumaman. Yung pala, daw, merong tila parang anomalya palang nangyari. Nakakapagtaka naman kasi talaga, mga babayan, kung makikita natin na sinasabi na mahirap lang, tapos makikita mo na may mga ganong klaseng sasakyan na mamahalin. May mga kumpanya. Diba? Kaya mapapaisip ka eh. At yun na nga, yung naging mitya ng kanilang pagbagsak. Isa yun sa malaking pagkakamali ng mga Diskaya, mga babayan. Diba? So balikan natin, no, kung paano dinurog itong Mayor Vico Soto. No, ito po nga mag-asawang Diskaya dito po sa hearing ng Quadco, mga babayan. Alright? Let's go. Ito, panoorin ulit natin to, mga babayan. Mayor Vico, you have a statement or are you ready to answer questions? Mr. Chair, to the members of the TRICO, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir.
I think very important, Mayor Vico, to be able to state for the record, of course, the Discayas have been operating in Pasig City for the longest time. We have information as to how they operated in the city as city contractors, and second, whether you have been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date. Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya. Lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Ito na nga po yung ginamit rin nila na para pang political party na rin. Lalo na noong 2025 na halalan, itong harang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po dito sa TRICOM sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, nangontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan, may mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city. And we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro sa final question before proceeding, Mayor Vico Soto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Diskayas. No? So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayo na obserbahan na use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sila sa kanila ang pagsisinungaling. Obserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ay, ito po talaga yung nakikita natin. Ano? Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, bibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it's already clear that they are lying. Pero alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila. Pero pag tinignan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-front. Pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Na sobrang yan, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am si Sarah, 11 digits ang assets nila. So hindi bababa sa 10 billion. Nakita po natin, isang jade lang nila sa office nila, 100 million na agad yun. Yung mga sasakyan, if they pay the correct taxes, it would easily reach almost a billion, if not more than a billion. How would you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili ng lubig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito, na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila liruin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon totoo. Pero hindi tayo, they have 2% evidence of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair,
these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you. Thank you, Mr. Chair, Go. short manifestation, Mr. Chair. Just a short Okay, yes, manifestation. please, very short. Yes, Mayor Vico Soto mentioned about the taxes, the deficiencies. So may I manifest that, is the Bureau of Internal Revenue here? BIR, nandito ba sila? We will check if they're here. Well, anyway, I would like to manifest to this committee to investigate the tax deficiencies of the companies. Yan, mga kababayan, no? Alright? So, ito, yung mga matitinding pasabog na itong si Mayor Vico Soto na talaga nang magdidiin po, no? At magbabaon dito sa mga diskaya. O ano pong masasabi niyo dyan, mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs Hits and Bobs TV. Peace. I'm out.